Okay, good day everyone. Good day, good day. Okay, this is your teacher Jan. Um, ang ating subject po ay disaster and readiness. Okay, start na natin. Ayan, nakakita naman na po. Okay, ang sabi po dito ay different the risk factors underlying disasters. Okay, para po sa mga hindi pa nakakaalam ng name ko, my name is John Agel P. Reyes. Para po sa mga online, modular, and regular. Okay, ipat natin. Risk and factors. Pag sinabi natin risk and factors, marami pong ibig sabihin yan. Kung ano po yung mga pwedeng panganib na pwedeng mangyari sa atin. No? Okay. Una na po dyan ay, okay, the three important elements of disaster is, pag sinabi natin three elements, syempre tatlo po yan, di ba? Ano po yung tatlong element ng disaster risk? Number one, exposure. Next, hazard. Next, vulnerability. Okay, sir, dyan ano po ba yung tatlong yan? Okay, pag sinabi natin exposure, elements at risk from a natural or man-made hazards event. Okay, pag sinabi mo nating man-made, gawa ng tao, di ba? So, pag sinabi rin exposure, pwede rin pong natural disaster. Ano pa ba ang natural disaster? Ibig sabihin, pag sinabi nating natural disaster, ibig sabihin, ito po yung mga pangyayari na nangyayari sa ating mundo. Yung paglindol, pagputok ng bulkan, etc. Basta po gawa ng ating kalikasan. Pag sinabi naman po nating man-made, ibig sabihin, ito po ay gawa ng tao. Okay, sir, diyan ano po ba yung mga gawa ng tao? Halimbawa, yung paghuhukay ng tao dito, excuse me, yung mga nagmimina, di ba? So, yung mga bundok natin, di ba, minsan humihina na siya, wala na siyang pundasyon. Kasi hukay sila ng hukay, nawawala na ng laman yung ilalim, di ba? Nawawala na ng pundasyon yung isang bundok. Okay, sorry. So, pag sinabi natin exposure, balik tayo. Pag sinabi natin exposure, ibig sabihin, halimbawa, exposed na yung tao sa isang natural disaster or sa isang panganib. Katulad yan sa picture. Di ba may bundok dyan? Sumabog na yung bundok, no? Tapos may maraming tao. Ibig sabihin, malapit na sila dun sa isang aksidente. No? Pag sinabi natin risk, ibig sabihin, malapit na po sila sa isang panganib. No? Katulad po niyan, bundok, tao. Di ba? Malapit na sila. Katulad nung sumabog yung Bulkang Taal. Di ba maraming naapektuhan sa ano po, sa lugar nila? I don't know kung saang lugar po yan, nakalimutan ko po. 'Di ba? Ibig sabihin, exposed na po sila, no? Ibig sabihin, malapit sila sa risk or sa panganib. Okay? Ulitin ko pa pag sinabi natin exposure, malapit ka sa panganib. Or, kadikit mo na yung isang panganib, no? Okay, hindi ko naman sinabi na imalas ka, ganun. Okay, next. Okay, sorry ha. Medyo naglag ang ating computer. Okay. Next, hazard. Okay. Hazard, potentially damaging physical event, phenomenon or human activity that may cause loss of life or injury. So pag sinabi nating hazard, sabihin, gawa daw ng tao na pwedeng magdulot ng injury or um,
pwede po magdulot ng pagkamaraming pagkamatay ng tao. Halimbawa, bigyan ko ng example ng hazard. Halimbawa ay meron diyang bubog ng bote ng soft drinks, no? Ibig sabihin, yung bubog ng soft drinks na yan, pwede po yan makakos ng damage. Ano po ba yun? Halimbawa ay matapakan mo yung matapakan mo yung bote. Halimbawa si Sir Jan, okay, ang bad-bad naman. Uminom ako ng soft drinks, tapos yung soft drinks ay nilapag ko lang doon sa tindahan. So, itong tindera hindi nakita yung isang bote, natabig ng isang bumibili. Yung isang bumibili naman, hinayaan lang yung bote. No? So, may bumili na naman na sunod, yung pangatlo, natapakan niya. Yan. Ibig sabihin, ang tawag po dun ay human activity. Kagaw-gawan din ng tao. So, may pako dyan na tabingi. No? Hindi na in-straight ng nagpupukpok kasi nga, marami naman siyang pako tinapon. Na hanggang sa nangalawang, natapakan ng tao. Diba? Ibig sabihin, human activity pa rin yun. Hazard. Diba? Or risk din. Malapit siya sa panganib o expose. Diba? Pag sinabi nating hazard, ibig sabihin, pwede rin ito makasira ng property, social economic, distribution, environmental degradation. Okay. Kaya minsan nagkakasunog, minsan kagagawan din ng tao, no? May naiiwan na kandila, um, tumabog na charger. Ayan. Next, hazards. Pag sinabi natin hazards, either human-made or natural disaster. Okay, natural disaster, ibig sabihin yung katulad ng sinabi ko kanina, typhoon, pagbaha, pagsabog ng bulkan, volcanic eruption, sorry, ayan, pagsabog ng bulkan, etc. Basta po gawa ng ating kalikasan. Okay, next po, Sir Jan. Vulnerability. Vulnerability. O, di ba? Medyo ayamanin yung ating accent. Vulnerability. Okay. The condition determined by physical, social, sorry sa spelling, social, economic, and environmental factors or processes, which increase the susceptibility of a community to impact of hazards. Okay, sir, ano bang vulnerability? Sir, vulnerable ako. Ay, vulnerable. Ibig sabihin, pag sinabi natin vulnerability, ka, ano pong ka? Kahinaan. Ulitin ko, pag sinabi natin vulnerability, ibig sabihin po nito ay kahinaan or weakness. Di ba? Okay. So, ano kaya itong mga picture na to? Yan, pakita ka ng pakita, sir. Diyan, hindi namin alam. Okay, so, pag sinabi natin vulnerability, so of course, lahat naman tayo may kahinaan, no? So, pag sinabi ng vulnerability, ah, include natin dito yung even the matatanda, the bata, and the PWD, and then the pregnant woman. Unahin natin ang matanda. Diba? Yung matanda, diba, pagdating ng sakuna o hazard, diba, sila po yung may vulnerability o may kahinaan o may hina na, diba? So, sila po yung madaling maaksidente minsan, no? Kasi sila yung may hina, hindi na marunong tumakbo, lumangoy. Hindi ko naman nilalat. Ito lang po yung may mga nasa wheelchair, yung may mga kapansanan na matanda. Next, yung bata. Yan, lalong-lalo na po yung bata. Sila po yung walang kakayahan. Nailigtas po yung sarili na lalo yung mga sanggol. Diba? Hindi pa sila marunong maglakad, magsalita, or kung may makita man silang sunog, hindi po nila kayang sabihin. Diba? Dahil wala pa po silang kamalay-malay sa ating mundo. Okay, next. Siyempre, PWD. Ang mga PWD parang din po yung matanda or panarinyamang bata. Mahirap po silang, mahihirapan po silang gumawa ng paraan kapag dating na po ng isang sakuna. Di ba? Sila po ay pagdating na po ng bagyo, lindol, pag hinayaan lang natin silang sama-sama dyan,
'di ba? Oo, sabihin na natin wala pong maliligtas sa kanila, 'di ba? So, kasi po sila ay puro po may kahinaan, hindi ko naman po nilalahat again. So, dahil sa tulong din po natin tao, yung mga kahinaan po nila o dahil vulnerable sila, 'di ba? Mas kailangan po nila tayo. Okay? Next, the pregnant woman, 'di ba? Sila rin po ang ano po, sila rin po may kahinaan. Okay, sorry. Sila rin po ang may kahinaan. 'Di ba katulad ng po niyan, lindol, 'di ba? Pwede silang makunan, 'di ba? Sa pagtakbo nila, sobrang stress. 'Di ba, halimbawa pagkatapos ng disaster na 'yan, 'di ba? Mararamdaman po nila yung aftershock. Ano po yung mga aftershock na yan? Stress, depression. So dahil dun, pwede po silang mapunan, no? Sabi ng mga estudyante ko, kung pipiliin ko kayo, lahat naman sila namili. Kung papapiliin ko, sino ang ililigtas nyo? Yung isang batang babae, sabi niya, Ma'am, sir, yung pregnant woman. Bakit na? Kasi po, pag naligtas ko po yung buntis, pwede pa pong mabuhay po yung nasa tiyan niya. So, pwede pa po yung magligtas. Pwede pa, malay mo, sir, magligtas pa po yun ng PWD, ng buntis, tsaka matatanda. O, di ba? So smart ng ating estudyante. Okay, I think that's it. Okay. So, ang activity niyo po dito, ipapasa niyo po ito sa G-class. Okay? Ano activity natin, sir? Okay. Magbigay. Ito pong tatlong, ano po, ito pong tatlong disaster risk, three important. So, magbigay po ng mga litrato nito based on your experience. Okay, based on your experience, ibig sabihin, sarili niyo po ito. Ano po bang, minsan, minsan, sana po ba kayo, ma- minsan nalapit na po ba kayo sa isang trahedya or sa isang hazard? Tapos, next, vulnerability niyo, di bang kahinaan niyo? No, ibig sabihin, pwede niyo pong mag-send kayo ng picture or mag-send kayo magsulat kayo ng paliwanag nito, no? Ilagay niyo po sa isang notebook or sa computer niyo po sagutan, basta isa-send niyo po ito sa G-class. Okay? I think that's it. Okay, that's it. Good day, everyone, and good luck to your exam for tomorrow. Okay? God bless and thank you everyone. Aral po kayo ng mabuti. Kahit ano pa pong mabigat na pagdadaanan natin, katulad nga po, kung ano pang mabigat na darating na natural disaster or darating sa buhay natin, aral lang po tayo. Okay? And also, mahalin po natin ng mga teacher natin. And also, mamahalin din po kayo ng mga teacher natin. Okay? Okay, God bless everyone. We love